Nandito po ako para po ipaalam po ang ihayos sa inyo ang warrant of arrest ni Judge Gina Vivat Calamos ng Regional Trial Court, Branch 111 ng Pasay City. Ano po? Naiintindihan? Yeah. Okay. Ako hindi Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang aktres at negosyanteng si Neri Naig ay naaresto dahil sa umano'y kasong estafa at paglabag sa Securities Regulation Code, ayon sa isang jail officer nitong Miyerkules. Si Neriza Miranda ay inilipat sa Pasay City Jail Female Dormitory bandang 12:02 ng tanghali, ayon sa hepe ng pasilidad na si Jail Superintendent June Dalina Jagunap. Nang tanungin kung sino ang kasama ni Neri sa kanyang paglipat, sinabi ni Jagunap na tanging ang mga pulis ang kasama niya. Nauna nang sinabi ng Southern Police District na inaresto nila ang isang 41 anyos na aktres at negosyante na may alias na Erin sa isang convention center sa isang mall sa Pasay City noong Sabado. Kinilala siya ng mga source ng ABS-CBN News bilang ang aktres na si Neri Miranda. Nandito po ako para po ipaalam po ang ihayos sa inyo ang warrant of arrest ni Judge Gina Vivat Calamos ng Regional Trial Court, Branch 111 ng Pasay City. Ano po? Ito pong warrant po, lead is 14 counts under po siya ng Section 28 ng RA 8799 po ang the Securities Regulation Code. Kayo po magbibig para paggang nalinig o sa walang ibo. Ano man po ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban po sa inyo sa ano pang pagkukaman nito sa Pilipinas. Kayo rin po ay may karapatan sa abogado. Kung may karapatan po kayong kumuha at tumili ng sarili po ninyong abogado. At kung wala po kayong kakayahan, bibigyan po kayo ng gobyerno. Kayo rin po may karapatan pumili ng doktor na mag-examine po ng physical health ninyo. At kung wala man po bibigyan din po kayo ng gobyerno. Naiintindihan? Yeah. Okay. Ako hindi Ayon sa SPD, si Miranda ay ikapitong most wanted sa istasyon dahil sa 14 na bilang ng paglabag sa Securities Regulation Code na may inirekomendang piyansa na 126,000 piso kada kaso. Gayunpaman, walang inirekomendang piyansa para sa kasong syndicated estafa. Inilabas ang arrest warrant laban kay Miranda at 6 pang iba noong November 16 ng Pasay RTC Branch 111. Nakuha ng Pasay operatives ang kopya nito noong November 22. Ayon sa PNP, ang 2 complainant mula Cavite at Batangas ay nag-invest ng kabuoang 1,500,000 piso. Mula sa Pasay PNP Custodial Facility, inilipat si Miranda sa Pasay City Jail bandang 12:02 ng tanghali noong Miyerkules, November 26. Suot niya ang isang jacket at face mask nang siya ay dalhin sa kulungan. Samantala, nagsalita na si Chito Miranda matapos ang ulat na pagkakaaresto ng kanyang asawa na si Neri Naig. Nagpost ng OPM icon sa Instagram upang ipagtanggol ang kanyang asawa na nahaharap sa mga kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon kay Chito, si Neri ay isa lamang endorser at ginamit ang kanyang pangalan at mukha para makahikayat ng mga investor. Dagdag pa niya, dati nang may mga ganitong kaso laban kay Neri na na-dismiss naman. Ayon kay Chito, hindi kailanman kumuha ng pera o nanloko si Neri. Post ni Chito, praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri at never siya nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang basta wala siyang ginawang masama. Pinapa sa Diyos niya na lang. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya and di niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor, walang subpoena, walang kahit anong notice.
Yung mga dati, na-receive namin yan at nag-comply siya, alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao, lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri, as in sobra. Ito yung babaeng kinulong ninyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Napag-alaman na wala na rin connection si Neri sa Dermacare noong September 2023 pa lamang. Ayon sa post ni Neri, "Hello friends and valued followers. I would like to take this opportunity to inform you all that I am no longer affiliated or associated with Dermacare. It is important for me to make this announcement to ensure transparency and avoid any misunderstandings. I want to emphasize that any transactions or engagements made under my name by Dermacare are unauthorized and have been conducted without my consent. If you come across any instances where my name is being used in connection with Dermacare, I kindly request you to inform me promptly. I appreciate your understanding and ongoing support. Should you have any questions or concerns regarding this matter, please do not hesitate to reach out to me directly. Your trust and loyalty mean a lot to me." Sa kabilang banda, may kumalat na audio file ng isang investor ng Dermacare na pinapaliwanag kung bakit sila nag-invest at kung paano sila na-scam ng di umano'y si Chanda Atienza. Talagang wala naman maniniwala scam to kasi legit ang mga branches, legit yung mga brand ambassador nila, Neri Miranda, Rufa May Quinto, Manny Pacquiao, Jinky Pacquiao. So, nag-sponsor pa sila sa The Voice. Sino mag-aakala na is-coming kami? And then, I came to know, and it's proven, ng August 28, nag-fly siya, nag-checkan siya sa immigration, wala na siya sa bansa. Noong September 8, 2023, nagbabala na ang Securities and Exchange Commission tungkol sa naturang investment scheme ng Dermacare. Ayon sa advisory na inilabas ng SEC, this advisory is prompted by inquiries, reports and information received by the Commission that individuals or group of persons representing an entity named Dermacare Beyond Skincare Solutions/Beyond Skincare Solutions is enticing the public to invest their money in the said entity with a promise of monetary rewards or profits. The public is hereby advised to exercise caution in dealing with any individual or group of persons soliciting investments for and on behalf of Dermacare Beyond Skincare Solutions/Beyond Skincare Solutions/Beyond Skincare Ventures Inc., and not to invest or to stop investing in the investment scheme being offered by the subject entities or its representatives.